pinakamalalaking balita ngayong araw ng Lunes. Ngayong bispiras ng undas, tuloy-tuloy ang dating ng mga dumadalaw sa mga sementeryo. Kaya seguridad ng publiko tinututukan. Publiko pinag-iingat sa mga peking seminarista na rumaraket. Sa Cebu, pahirapan ang pagdalaw sa sementeryong lubog sa baha. Eksklusibo, mga mangingistang Pilipino, panatag na ngayong nakakapangista ulit sa Panatag Show. 28 Pinoy kabilang sa mga inilikas dahil sa panibagong lindol sa Italy. Eksklusibo, dating Pangulong Fidel Ramos nagbitiw na bilang special envoy sa China. Mga puna niya sa Administrasyong Duterte, hindi raw dapat masamain. You must consider me an older brother of the big Filipino family. Lalaking lumuluwas para maglinis ng punto at patay ng pagpaparilin sa tinutuluyang bahay. Wedding proposal sa gitna ng intersection sa Laguna, kinakiligan at kinainisan. Naging pambato ng Pilipinas si Miss Earth, kontrobersyal ngayon dahil sa kanyang pambabatikos sa nanalong kandidata. At ilang celebrity kids, cute na cute nang maki-trick or treat. Ang inyo pong napapanood ay live na kuha ng drone ng GMA News. Dito po yan sa Manila North Cemetery. Yung sa bandang kaliwa ng mga telebisyon nyo ay ang agos ng mga tao papalabas na po ng sementeryo. Mahigit 1 milyon po ang nakahinlay dito. Sa tansya ng mga otoridad, aabot sa mahigit 1 milyon tao na ang dumalaw dito sa norte at dadalaw dito bukas sa mismong undas. Ngayon naman, pakikita namin sa inyo ang sitwasyon sa Manila South Cemetery. Kuha pa rin po yan ang isa pa ring drone ng GMA kung saan inaasahan ding madodoble pa bukas ang bilang ng mga dumadalaw sa kanilang mga mahal sa buhay. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Bispiras ng undas at halos walang umpay na ang buhos ng mga tao sa mga sementeryo. Narito po ako sa mga sandaling ito sa Manila North Cemetery. Ito po ang pinakamalaki at pinakamatandang sementeryo sa Metro Manila. Naka-third alert status ang pulisya para po yan sa seguridad sa buong Metro Manila. May mga checkpoint, may mga nagpapatrolya na rin ang mga pulis. At mula rin dito sa Manila North Cemetery, nakatutok si Chino Gaston. Chino. Mike, sa huling tala ng Manila North Cemetery Administration ay aabot na sa mahigit 250,000 ang bilang ng mga taong pumasok ngayong araw dito. At kasabay ng paghahanda ng lokal na pamahalaan at syempre ng mga volunteer groups, ang kaakibat ding paghahanda at pagsisikap nitong mga tauhan ng pulisya at militar para tiyaking ligtas ang ating kapaligiran. At kitang-kita nga dyan sa ating live video dyan, Mike, no, na medyo marami-rami na rin ang mga taong pumapasok ngayon dito sa semeteryo. Pero ayon sa mga nangangasiwa dito, medyo magaan pa daw yung volume ng mga tao sa ngayon. No? Dahil bukas sa kasagsagan ng undas ay hindi na raw makikita yung kalsadang nakikita nyo ngayon sa inyong mga TV screen. Ngayong bisperas ng undas, pansin na ang pagdami ng taong papasok sa Manila North Cemetery. Gaya ng mga nakalipas na taon, nagsisimula ang pagbabantay ng mga otoridad sa bungad ng semeteryo kung saan chinecheck ang bag ng mga papasok. Nagpapatrolya naman ang mga kawani ng Manila Police District sa mga pader. Dito kasi madalas iniaakyat ang mga ipinagbabawal na gamit gaya ng patalin, pintura at nakalalasing na inumin. Taon-taon daw may mga balak dumaan dito para makaiwas doon sa pinaka-main gate natin. Kaya ito ay binabantayan natin. Sapagkat kung mapapansin mo, yung ating pader dito ay napakababa. Yes. Nag-inspeksyon kanina si NCRPO OIC Chief Superintendent Oscar Albayalde. Nananatili raw sa third alert status ang buong Metro Manila. Yung ating buong Metro Manila is on level 3 alert on terrorism, meaning na nandun tayo sa talagang may posibilidad at yung ating mga deployment are all in place. Dobleng pag-iingat po kami ngayon para hindi po tayo mapasukan katulad nangyari po sa Davao. Dahil pag nangyari po yan, minsan lang po yan. Diba? Wala naman pong sa susunod. Wala. Dahil pag nangyari na po, wala tayong magagawa. May nakahanda namang wheelchair sa sementeryo para sa mga may edad. Hindi nyo na kaya bang maglakad? Kasi matanda na. Pero so okay to. Sumasakit na yung balakang. Nagkalat din ang mga first aid station. Ang grupong Tzu Chi Foundation may waste segregation center para makatulong sa paglilinis sa mga basura.
Agaw pansin naman ang pwesto ng isang funeral homes na nag-aalok ng libreng selfie o litrato sa loob ng isang pink na kabaong. Kanina dumating din dito sa North Cemetery si Manila Mayor Joseph Estrada at dumiretso sa puntod ng matalik na kaibigang si Fernando Poe Jr. To say to you that everything is in order. Well, of course, number one is peace and order. Mike, sa mga kababayan nating pupunta naman dito sa North Cemetery, no, maaari nyo pong puntahan itong ating serbisyong totoo booth, no, na alay mismo ng ating himpilan para sa ating mga kababayan na maaaring makaranas nga ng aberya, no, dahil sa sobrang init ng panahon at sobrang siksikan ng tao. Bukas po ito hanggang alas 10 ng gabi kung saan pwede ho kayong makicharge ng inyong mga cellphone, kumuha po ng libreng tubig inumin at meron ding mga bulaklak, hand sanitizer at syempre first aid para sa mga magkakaaberya. Tatagal po ito hanggang November 2 at dito nyo lang ho puntahan ito sa North or South Cemetery. Mike. Maraming salamat, Chino Gaston. At sa puntong ito, kamustahin po naman natin ang sitwasyon sa Manila South Cemetery. Nandun live si Joseph Morong. Joseph? Mike, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng ating mga kababayan dito sa Manila South Cemetery kahit bukas pa nga yung mismong undas. Sabi ng pamunuan ng sementeryo ay pwede na mag-overnight. Yun nga lamang ay bawal magdala syempre ng alak at saka yung mga matutulis na bagay at mga sounds. Ang tingin nitong Manila South Cemetery ay kahit nag-long weekend ay malamang bukas pa raw talaga yung pinakabulto ng ating mga kababayan na pupunta sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay dahil yun na yung kanilang nakagulian. Iyak ng iyak ang 2 taong gulang na si Miguel. Naligaw kasi siya sa paglalaro at inahanap ang kanyang ina. Ilang sandali pa dumating ang nanay niya si Odessa Rodolfo. Nalingat daw siya sa pagbabantay ng kanyang paninda. Nagbebenta. Nagbebenta sa labas. Malimit mga bata ang nagkakandawala kapag ganitong maraming tao sa sementeryo. Kaya ang Manila South Cemetery naisipang lagyan ang mga bata ng name tags na may phone number ng kanilang mga magulang. Isang araw bago ang undas, marami na ang piniling pumunta rito sa Manila South Cemetery. Kahapon, pumalo sa 25,000 ang nauna ng bumisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Sa drone shot na ito, kita ang lawak ng sementeryo na 25 hectares. Nasa Makati pero nasa pamamahala ng syudad ng Maynila ang Manila South Cemetery. Katabi lamang ito ng mga gusali ng Makati. Maluwag pa hanggang kaninang hapon sa sementeryo. Nakabawas sa mga pumunta nitong weekend pero posibleng mas marami pa rin ang pumunta bukas. Ang pamilya ni Joan Tagolinaw ngayon na bumisita. Every year, 31 kami lagi pumupunta para ganito. Pero mas malubag lang siya ngayon kaysa last year. Pumunta sila dito nung weekend para maglinis lang. Baka bumalik din sila ng 1. Kasi traditional ng Pilipino yun na talagang 1, pupunta pa ulit sila. Nag-inspeksyon din ng NCRPO dito. Bukod sa mga pulis, may nakasuporta rin mga sundalo. Ilan pa sa mga paalaala ng mga otoridad, iwasan ang pagsisiga ng mga nilinis sa mga puntod. Mabuti na lamang at naagapan ng mga sigang ito kung hindi abala ito sa mga bumibisita. Maaaring lumaki po yan, may mas malaking usok, mas malaking perwisyo. Mike, dun sa ating mga kababayan na pupunta ngayong gabi o bukas ay meron po tayo para sa inyong konting kaginawahan yung tinatawag natin na serbisyong totoo booth. Nasa harapan lang po yan ng Manila South Cemetery. Pagpasok niyo po ay makikita niyo yan o may libreng tubig kayo dyan at gusto niyo magdagdag ng bulaklak sa inyong mga mahal sa buhay, meron din tayong pinimimigay na mga rose. May mga candy rin at pwede rin kayo mag-charge ng inyong mga cellphone kung halimbawa nalimutan niyo yung inyong mga charger. Hanggang alas 10 yan mamayang gabi at tatagal naman yung serbisyong totoo booth hanggang 2 na po yan para po sa inyo yan. Mike? Joseph, ang mungkahin natin sa mga magulang sa pupunta sa Manila North at South Cemetery, sa bungad pa lang, namimigay sila ng ID para sa mga bata o sticker. Nakasulat ko yung pangalan ng bata at cellphone number ng magulang o at address. Ikuha nila yung mga bata at ilagay para sakaling mawalay man sa mga nakatatanda ay madali silang makahanapan. Maraming salamat, Joseph Moro. Pinag-iingat naman sa mga pekeng seminarista ang mga dumadalaw sa Manila Memorial Park. Bukas na 24 oras sa mga gate doon kung saan din nakahimlay ang ilang mga sikat. Nakatutok doon live si Tina Panganiban Perez. Tina. May libo-libo na ang dumalaw rito sa Manila Memorial Park sa Parañaque ngayong araw pa lamang at marami pa ang inaasahang darating. Kaya tuloy-tuloy ang paalala laban sa mga kawatan. Ang mga authorized na mag-bless ng tombs and graves ay mga seminarista ng Our Lady of Peace
May babalang ine-ere sa PA system dito sa Manila Memorial Park. Mag-ingat daw sa mga peking paring mag-aalok ng misa. May mahigit 120 na seminarista galing sa Our Lady of Peace na otorisadong umikot dito. Pero baka raw may sumalisi sa kanilang mga peke. Wala pa naman kami nahuhuli na fake priest as of this moment. Although hindi nyo po dinidiscount yung possibility ng Baka. May possibility na meron tayo makita kung sakali niyan. Hanapin nyo lang po yung ID nila. Yung ID, meron nakasulat na Oplan Ondas, tapos meron signature ni Father Carmelo Estores, yung parish priest, and then yung administrator ng Manila Memorial. Kapag may mga lumapit po na na nanghihingi ng pera, so yun po siguro yung hindi legit na kasi donations lang po talaga yung binibigay sa sa mga sacraments, sa mga sacramentals na ganito. May kakaiba ring makikita sa ilang punto dito. May nag-iwan ng beer sa isa, may advertisement naman sa iba. Hanggang kaninang 2:00 ng hapon, 7,000 tao at 295 na sasakyan na ang pumasok sa Manila Memorial Park. Di tulad sa ibang sementeryo, 24 oras na bukas sa mga gate ng sementeryo sa mga sasakyan hanggang November 2. Di problema ang pagkain at inumin sa loob ng sementeryo dahil mala food park ang setup ng iba't ibang kainan. Marami namang mga security personnel, police at marines na nakakalat para tiyakin ang kaayusan at seguridad. May tent din sa entrance ng sementeryo na pwedeng pagtanungan kung nasaan ang mga dadalawing puntod. Maraming personalidad ang nakalibing sa Manila Memorial Park, kaya di maiwasang may mga nagtuturista rito. Ang pinakadinadalaw na puntod, kina dating Pangulong Cory at dating Senator Ninoy Aquino, na pinadala na ng mga bulaklak ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Manila Mayor Joseph Estrada. Bakit dumalaw dito? Para po tignan lang yung libingan nila. Hindi, yung totoo, crush ko si Chris Aquino. Kaya talagang pinuntahan ko. Kasama rin sa mga nakahimlay rito, sina Rico Yan, Charito Solis, at Janville Sebastian Jamich. Sa mga dadalaw pa lang, huwag magdala ng mga bawal gaya ng matutulis na bagay at nakalalasing na inumin. Ingatan din ang mga kasamang bata. Kung may mga kasama sila mga bata na medyo malikot, baka naman pwedeng lagyan nila ng tag kung saan sila makokontak kung sakali medyo maligaw yung kanilang mga alagang bata. May mga misa rin dito sa Manila Memorial Park kada 2 oras mula 8:00 ng umaga hanggang 6:00 ng gabi. Mel? Maraming salamat sa iyo, Tina Paniban Perez. Sa ibang balita, isang drug suspect ang napatay ng pulisya sa isang buy-bust operation. Napatay naman ang mga di pa kilalang salarin ang isang ama na lumuwas lang daw mula Bulacan para maglinis ng puntod. Yan naman ang tinutukan ni Victoria Tulan. Bakit? Ano inalamunan nila? Labis ang paghihinagpis ng mag-inang ito nang mapatay ang kanilang padre de pamilya sa Barangay 59, Caloocan City. Dead on the spot si Raul Maximo matapos daw pasukin ang tinutuluyan nilang bahay pasado 1:00 ng madaling araw at pagbabarilin. Mga madaling araw po may dumating na mga nakabonet at pinalis po sila. Sino pinalis po? Yung mga... lahat po ng babae na nasa bahay. Dahil sa suot na bonet, wala raw paraan para makilala ang mga salarin. Paniwala ng pamilya ni Maximo na pagkamalan lamang siya dahil hindi naman daw ito gumagamit at nagtutulak ng droga. Wala rin daw siyang record sa barangay noong nakatira pa sila sa naturang lugar. Lumuwas lang daw sila Maximo mula Bulacan para maglinis ng puntod. Pero nakuha mula sa kanya ang isang di pa matukoy na kalibre ng baril, ilang sachet ng hinihinalang shabu at mga drug paraphernalia. Droga naman ang pinaniniwala ang naging mitya ng buhay ni Arnold Pineda, residente ng Barangay 138, Caloocan City. Ayon sa mga pulis, pasado hating gabi nang napatay sa buy-bust operation si Pineda, pero tumanggi na silang magbigay ng dagdag na impormasyon. Sa Bicol yan nakatira umuwi, dahil wala ang hanap buhay dun sa Bicol, umuwi siya dito. So ngayon, pag-uwi niya, ayan, nagaganyan na naman siya. Nag-adik-adik na naman. Lagi kong pinagagalitan yan kasi nga, siyempre may pamilya siya sa Bicol. Talagang positive naman din yan. Gumagamit. Tsaka sa runner ng shabu sa Agana compound. Balintawa. Ilang beses na raw sinabihan si Pineda na tumigil na sa paggamit at pagtutulak ng iligal na droga. Pero hindi ito nakinig.
Hindi rin daw siya sumuko sa Oplan Tokhang. Nakuha mula kay Pineda ang isang di pa matukoy na kalibre ng baril, ilang sachet ng hinihinalang shabu at mga drug paraphernalia. Victoria Tulad ng Tutok, 24 oras. Nagre-reklamo ang nanay ng isa sa mga sospek sa pagsabog sa lungsod ng Davao noong Setyembre. Hindi niya raw malaman kung nasaan ngayon ang kanyang anak. Pero ang sabi po ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, hawak siya ngayon ng PNP Region 11. Nakatutok si Cedric Castillo. Sa apat na bagong mga arestadong sospek sa madugong pagpapasabog sa Davao City noong September 2, isa ang 19 anyos na si Muhammad Jenicandil na dinampot na mga operatiba sa kanilang bahay sa Cotabato City alas 2 ng madaling araw nitong Sabado. Nakausap ng GMA News sa telepono ang kanyang ina. 2 araw matapos ang pag-aresto, blanco pa rin daw siya kung nasaan ang anak na si Muhammad. Inikutan na raw nila ang kampo ng militar at pulisya sa Cotabato City. Sabi nila sa may 6ID daw. Na hindi Sa sumunod naman kami, na wala naman pala doon. Okay. Diniretso daw sa Davao. Kinumpirma ng sources ng GMA News mula sa CIDG ARMM na nasa kustodiya na ng Region 11 Police ang apat na sospek. Wala pang opisyal na pahayag ang Special Investigation Task Group Night Market at maging ang Region 11 Police ukol sa pagkakaaresto sa apat na mga sospek sa Davao Blast. Tiniyak naman ang tagapagsalita ng Task Group na ginagawa raw ng mga otoridad ang lahat para mahanapan ng resolusyon ang kaso. Ayon sa ina ng sospek, nagpunta na rin sila sa Davao City pero wala pa rin makapagbigay ng impormasyon kung nasaan si Muhammad. Nakikiusap talaga ako kung gusto ko po malaman kung talaga nasaan po siya kasi hindi po ako magiging okay. Ang pulisya, wala pang opisyal na pahayag pero nagpapatuloy raw ang kanilang investigasyon. Sa isang text message, sinabi ng National Union of People's Lawyers na may karapatan ng isang detainee na makausap ang kanyang pamilya. Maaari raw magsampa ng writ of amparo ang mga kaanak para mapilitan ng pulis at military na sabihin kung nasaan ang detainee. Samantala, wala pang isang araw matapos ang pag-aresto sa apat na suspect. Natagpuan sa bahay nila Muhammad Jenicandil ang isang improvised explosive device. Wala naman nasaktan matapos itong madisarmahan ng Cotabato City EOD. Isang 81mm mortar round at mga pyesa ng cellphone na nagsisilbi di umanong detonator ang na-recover ng bomb squad. Mula rito sa Davao City, Cedric Castillo, Nakatutok, 24 oras. Nagbitiw na po bilang special envoy to China si dating Pangulong Fidel V. Ramos at muriring bumira laban sa Administrasyong Duterte si Ramos na isa sa mga pinakabigating taga-suporta ng Pangulo. Pero ang sunod-sunod na puna ni FBR laban kay Pangulong Duterte ay hindi niya dapat masamain. Nakatutok si Sandra Aguinaldo, eksklusibo. Sa kanyang pagbisita sa Thai Embassy, sinaluduhan ni dating Pangulong Fidel Ramos ang larawan ni King Pumipon Adunyadet ng Thailand na pumanaw kamakailan. Pagkatapos ito, sumulat si Ramos sa Book of Condolence na tanda ng pakikidalamhati sa mga mamamayan ng Thailand. Nang ma-interview ng GMA News, pinaliwanag ni Ramos ang kanyang sunod-sunod na puna sa Administrasyong Duterte sa kanyang column sa pahayagan. Ang pinakahuli, nito lang Sabado, nang punahin niya ang ani ay patuloy na pagrereklamo ni Duterte sa Paris Agreement, kasunduan ng 195 na bansa, kabilang ang Pilipinas, para labanan ng climate change. Tinawag pa ni Ramos na mali at malaking kalokohan ang posisyon ni Duterte na pagiging mapang-insulto kesa palakaibigan sa mga matagal na nating kakampi. Pero sabi ni FBR, huwag masamain ang kanyang komento. You must consider me an older brother of the big Filipino family. I still consider myself a part of the Duterte team, whether they like it or not. But I am free to give friendly advice. And that is part of our democratic culture. Sagot ng palasyo sa pinakabagong puna ni FBR, magkaiba lang daw ng pamamaraan at estilo ang dalawang leader sa issue ng climate change at dapat lang daw itong igalang. Pero ngayong araw, sinabi ni Ramos sa GMA News na nag-resign na siya bilang special envoy to China, posisyong binigay sa kanya ni Duterte para maibalik sa normal ang relasyon ng Pilipinas at China.
The moment the president came back from China, from a successful state visit, I resigned as the special envoy to China because the officials have taken over. And I've done my job. Noong Biyernes naman, nagbigay respeto rin si dating Pangulong Noynoy Aquino sa pumanaw na hari ng Thailand. Sa panayam ng GMA News, pinaliwanag ni Aquino ang kahalagahan ng pakikipag-alyansa sa Amerika. Meron tinatawag kasing strategic partnership. Importante na para meron kayong common background, may common values, baka mas madaling katrabaho sa superpower ang isang bansa na marami tayong kapareho as opposed to sa maraming hindi parehas. Ayon pa kay Aquino, tinutupad niya ang pangakong 1 taong hindi pagbatiko sa administrasyon dahil ayaw rin niyang masayang ang naipunla ng kanyang administrasyon. Alam kung gaano kabigat yung trabaho. Ang bisa naman namin yung lahat ng tinanim mapitas yung mga mahusay na bunga. Reaksyon ng Malacanang, may dahilan si Aquino sa pagpapatupad ng pulisiya noong siya pa ang nasa pwesto. Kaugnay naman sa kanyang kaalyado sa politika na si Senadora Laila de Lima. Nung panahon ko, ni chismis na may papasukan sila ng illegal. Ni chismis wala. Ako maasa na nandyan yung proseso at mapapalabas sa atin yung buong katotohanan. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Sa ika-24 na pagkakataon ngayong taon, magtataas presyo ang ilang kumpanya ng langis. Simula mamayang hating gabi, 10 sentimo ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina at diesel ng kumpanyang Flying V. Ipatutupad na rin ito ng Eastern Petroleum, Phoenix Petroleum Philippines, Uni Oil, Petron at Shell bukas ng alas 6 ng umaga. Ang Petron may 3 piso at 80 sentimong dagdag din sa kada kilo ng LPG tan. 2 piso at 15 sentimo kada litro naman ang dagdag sa kanilang auto LPG. Ang taas presyo ay bunsod ng paggalaw ng presyuhan sa world market. Hindi nakakalimutan ni Senador Manny Pacquiao na maglaan ng panahon para sa Panginoon sa gitna ng pagsasanay para sa laban nila ni Jessie Vargas sa Linggo. Mula sa California, sa Amerika, nakatutok si Mariz Umali. Kasama ang may bahay na si Jinky at mga malalapit na kaibigan, dumalo sa Sunday worship dito sa Shepherd Church si Pacman. Nakikanta at nakinig sa salita ng Diyos. Bago matapos ang service, ipinatawag ang mag-asawang Pacquiao ni Pastor Dudley Rutherford sa entablado para bigyan ng espesyal na basbas sa nalalapit niyang laban kay Jessie Vargas sa November 5. I pray that you protect him. I pray that you would honor him. I pray, God, that you would bless him. Sa nakalipas daw na 5 laban niya sa Amerika ay di nagmimintis si Pacquiao na magtungo sa Shepherd Church para magsimba at humingi ng basbas bago tumulak ng Las Vegas. We need our relationship to the Lord. Has it relaxed you more? Matanggal ang stress? Ganun masaya mag-serve sa Panginoon. Pagkatapos ng Sunday worship, nagsalo-salo sa isang Japanese restaurant ang Team Pacquiao. Ayon kay Pacquiao, kahit todo na ang training, mahalaga ring may break paminsan-minsan. Nang makapanayam ko nga siya nung isang araw sa loob ng kanyang sasakyan, ipinakita pa niya sa akin kung paano siya mag-relax. At habang nagpapa-interview, ay hinayaan lang niyang tumutugtog ang musika. Ma-relax yung mind mo, ma-relax yung... Kung nakarinig kasi ako ng music, na-relax yung tawag ko. Tinugtugan din siya ng isa sa mga violinist na Celine Dion na si Roddy Chong kamakailan sa kanyang tahanan habang nag-aalmusal. Kinagabihan, ginawaran si Pacquiao ng Martial Art Museum Hall of Fame. Nakatakda rin siyang gawaran ng pagkilala ng Filipino-American Press Club of California. Ngayong Lunes, maghuhuling hirit pa ng training si Pacquiao sa Griffith Park at 3 rounds ng sparring sa Wildcard Gym bago tumulak sa Las Vegas, Nevada. Mula rito sa Los Angeles, California, Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Sold out ang latest glossy magazine cover tampok ang Aldab na shoot pa sa Morocco. At bukod dyan, feature din sila as cover ng 2 pang magkaibang fashion magazines. Yan ang chika ni Nelson Canlas.
Binagsan ng Aldab Nation ang pagpapalabas ng documentary ng Aldab Making Mega in Morocco. Tampok sina Alden Richards at Maine Mendoza ipinakita sa docu na dinirect ni Emmy Award winner may karandangang ilang behind the scenes habang kinukunan ng dalawa para sa Mega Magazine ngayong buwan. First time ko pong mag-photo shoot abroad for a cover ng magazine. Parang walang masyadong stress sa trabaho. It's more of like we travel and then pag may nakitang magandang location, we stop there and we shoot. So, it's more of a vacation for us. Labis naman ang pasasalamat ng Pambansang Bay dahil sold out ang issue na tampok sila ni Meng. Cover din si Alden sa Mega Man ngayong buwan. We're very thankful po sa lahat ng bumili ng covers ng magazine kasi nasulit po lahat ng pagod namin at hirap while shooting it in Morocco. Si Maine cover din sa Preview Magazine para sa month of November. Pretty and glamorous ang dating ng phenomenal star sa kanyang mga posts. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Susunod, problema sa isang sementeryo sa Lapu-Lapu City, hindi siksikan, kundi ang baha. Wedding proposal sa gitna ng intersection, nagpakilig at nagpa-traffic. Labi ng nanay ni Jeneline Mercado na cremate na. At naging kandidata ng Pilipinas sa Miss Earth na binabatikos ngayon, nag-resign. Tutok na dito sa mas pinagkakatiwalaang 24 oras. Kahit bawal, may ilang pamilya pa rin na naninirahan sa ilang musileo dito po sa Manila North Cemetery. Kaya ngayong undas, nag-alsabaluto na muna sila para magbigay daan sa mga dalaw na mga puntod. Kasabay ng daksa na mga dumadalaw sa Manila North Cemetery ngayong bisperas ng undas, ang taong-taong pagbibigay daan ng mga buhay na nakatira sa himlayan ng mga patay. Gaya ng pamilya ni Hani Reñola na 27 taon nang nagsilbing tahanan ang sementeryo. Ang musileyong ito na hindi raw sa kanila na puno ng ilang taong gamit ng kanilang pamilya. Kamusta ang buhay dito? Mahirap na okay naman po, nakakaraos naman din po kami kahit paano. Ang kanilang mga damit, higaan, lutuan, nakihati sa nicho ng iba. Paglilinis ng nicho na rin ang kanilang pinagkakakitaan. Kaya naman tuwing bisperas hanggang 2 ng Nobyembre, maayos na nakaligpit ang gamit ng pamilya Reñola para hindi makaabala sa mga dumadalaw. Pagdating ng antiman ang bisperas, wala na yan, lahat nasa loob na namin, nililigpit na namin. Si Boyet de la Cruz na 25 taong nang nakatira sa pwestong ito ng sementeryo, inabutan naming abala sa pagliligpit ng gamit. Ang ibang gamit ng kanyang pamilya na ilipat na sa kalapit na musileo para maayos na maitago. At 3 ng Nobyembre na raw ibabalik ang mga ito. Mga gamit nyo, ano pong ginagawa nyo? Tinatabi lang po. Saan nyo dinadala? Sa tabi lang, pagka umalis yung dalaw, saka namin binabalik. Hindi raw nagkulang sa paalala ang pamunuan ng Manila North Cemetery sa mga nakatira sa sementeryo. Lagi pa sila sabihan na gano'n na pakisahan talaga, hipilan namin sila na gusto namin maayos. Inaayos mo sila, pinapasensus mo sila na sana, siyempre ito sementeryo para sa mga patay, hindi para sa mga buhay. Hanggang kanina ay abala sa pag-aayos ng puntod ng kanilang mga yumao ang mga narito sa Manila North Cemetery. Ang musileo ng pamilya Ortega de Jesus, punong-puno ng mga puting bulaklak at palamuting kalapati. Ang tema ngayong taong ito, kapayapaan. Tinatandaan na ni Danilo Ortega ang taunang paglalagay ng iba't ibang disenyo sa musileo ng kanyang mga magulang. At taon-taon, ginagastusan niya ito ng 100,000 piso. Ganong katagal niyong bago mag-undas niyo, iniisip ko ano magiging tema niyo rito? Mga 2 weeks lang po. Kulang pa po yan. Sa mga kabutihan ng magulang kong... At kahit lubog sa baha, binisita pa rin ang ilang mga pampublikong sementeryo sa lungsod naman ng Lapu-Lapu sa lalawigan ng Cebu. Ito po ang pagtutok na live ni Alan Domingo ng GMA Cebu. Alan, maayong gabi.
Yes, Mike, ito ang problema ng ating mga kababayan dito sa nadadalaw bukas ang undas dito sa municipal at katabing Protestant Cemetery dito sa lungsod ng Lapu-Lapu dahil sa baha na hindi pa rin humuhupa. Narito ang aking ulat. Ganito ang sitwasyon sa pampublikong sementeryo sa Barangay Gunob, lungsod ng Lapu-Lapu. Baha dala ng ulan dulot ng Intertropical Convergence Zone. Pero kahit baha, meron pa ring naglilinis sa ilang mga nitso. Sinubukan nilang i-drain ang tubig gamit ang makina. Si Dwight galing pa sa Mindanao para dumalaw sa puntod ng mga mahal sa buhay. Pero dahil baha, nakiusap na lang siya sa ilang bata na siyang maghatid ng mga bulaklak sa puntod ng mga kaanak. Among mga parente ko, lulag-lulo, mga berdon man, na dyan sa sud, sa bahaan man, so nag-swimming siguro sila ron. Ayon sa Pag-asa Visayas, umabot ng 99.8 mm ang buhos ng ulan dito sa Cebu simula Sabado ng gabi hanggang noong Linggo ng madaling araw. Ito'y katumbas ng kalahating buwan ng pag-ulan sa panahon ng tag-ulan. Kaya naman, bumaha sa ilang mga barangay sa Lapu-Lapu City. Babala ng Pag-asa, posibleng umulan na naman bukas sa mismong undas dahil pa rin sa ITCZ. Mike, sa mga oras na ito, medyo humuhupa na ang baha dahil sa nagpatuloy siphoning o draining operation dito sa loob ng sementeryo para maipalabas ang tubig upang sa ganon ang mga dumadalaw bukas dito sa sementeryo ay makapasok na. At ang sementeryo ito ay isa lang sa 4 na sementeryo dito sa Lapu-Lapu City. Yan ang latest mula dito sa Lapu-Lapu City. Mike. Okay, ingat sa baha. Maraming salamat. Daghang salamat. Alan Domingo. Labis ang tuwa ng mga Pinoy na muling nakapalaot sa Panatag o Scarborough Shoal. Nandun pa rin ang Chinese Coast Guard, pero malayang nakapangisda ang mga Pinoy. Nakapasok din sila sa bahura, nakalangoy pa na walang tumataboy o nangaharang sa kanila. Mula sa West Philippine Sea, nakatutok live si Bam Alegre. Bam? Mahal, kasalukuyan tayo naglalayag sa West Philippine Sea. Kinailangan natin umalis kanina ng Panatag Shoal. Pero dahil yan sa malalakas na mga alon at hindi dahil sa pagtataboy ng Chinese Coast Guard, narito ang ulat. Suntok sa buwan nang sumubok ang mga mangingisdang kasama ko na bumalik sa Panatag Shoal noong Biyernes ng umaga. Ilang beses na kasi nila itong ginawa para itaboy at takutin lang ng Chinese Coast Guard na nagbabantay sa Panatag Shoal. Pero dahil nabalita ang maganda ang pakikipag-usap ni Pangulong Duterte sa pagpunta niya sa China, sumubok ulit ang mga mangingisda sa Scarborough Shoal. Sabado ng umaga, nakalapit na ang bangka namin sa Panatag matapos ang 18 oras na paglalayag. Walang nangharang, walang nanakot. Kita namin sa may di kalayuan ang 1 hanggang 3 malalaking barko ng Chinese Coast Guard. Hindi gumalaw, hindi rin kami nilapitan. Hudyat daw sabi ng mga mangingisdang kasama ko, pwede na muli silang mangisda matapos ang 4 na taong paghaharang. Pagdating namin, may mga 8 hanggang 10 grupo ng mangingisda na malayang nakakaikot at nakakapasok sa bahura. Medyo maayos na po ngayon. Hindi na po katulad noon. Hindi na kami binubugaw. Nakapangawal din ng mga maayos. Tuwang-tuwa ang mga mangingisda. Kawilang gamit nila at hindi lambat para di raw mahuli pati mga maliliit na isda. Malalaki at malulusog na isda ang mga unang nahuli. May lapu-lapu, pakol at baritiktik kung tawagin. Pagpapasabat kami na yung kalburo pinaba. Dahil dito kami nag-ano kung malaking konsumo namin, naabot ng 80. Dito kami nag-awin ng medyo marami. Malaking pakinabang sa amin ito, mangingisda na to. Pag walang huli sa payaw, dito kami tuwatakbo. May mga 10 bangka kaming nagpalipas ng ilang gabi sa laot ng Panatag Shoal. Sa gabi, karamihan sa mga mangingisda nasa isang bahagi ng bahura nakaangkla. Ang malalaking barko ng Chinese Coast Guard nakapaligid sa amin, kaya ilan sa mga ito nawawala sa paningin namin sa umaga, bumabalik sa paligid ng bahura sa hapon. Walang barko mula sa Philippine Coast Guard sa 3 araw na pananatili namin sa Panatag Shoal. Kahit nga ang pagtungtong namin sa mga nakalitaw na batong ito, hindi pinigilan ng Chinese Coast Guard. Lulubog lilitaw lang ang Panatag Shoal at kung makikita ninyo sa aking likuran, may bahagi na nag-iba ng kulay yung dagat. Yan yung mga mababaw na bahagi ng bahura, may mga ilang bato dyan na sumusulpot. At kung makapansin nyo, may presensya talaga ng Chinese Coast Guard.
Nagkaroon pa kami ng pagkakataon na lumangoy sa napakalinaw na tubig. Nalamig ng tubig dito sa Panatag Shoal. Napakalinaw din sa ilalim at maraming maukulay na isda. May layong 220 kilometers ang Panatag Shoal mula sa Zambales. Nasa loob ito ng 370 kilometer exclusive economic zone ng Pilipinas. Noong 2012, sinimulang bantayan ito ng mga barko ng China. Mula noon, hinarang na ang mga Pilipinong mangingisda na makalapit sa bahura. Dahilan kaya inakyat ng Aquino Administration sa International Tribunal ang reklamo. Nagdesisyon ang tribunal na ang Panatag o Scarborough Shoal, isang common fishing ground ng mga mangingisda mula China, Pilipinas at Vietnam. Pero di kinilala ng China ang desisyong ito. Ayon kay Pangulong Duterte, hindi raw napag-usapan sa kanyang state visit sa China ang tungkol sa Panatag Shoal. Pero nagpahiwatig siya ng magandang balita. Mel, ganito kalalakas yung mga alon na aming binabaka ngayon at 18 oras ang aming biyahe bago makarating sa bayan ng Subic. Pero kahit ganito kalayo, ito ay sinusuong pa rin ng mga mangingisda rito dahil talagang mayaman ang likas. Maraming salamat na kay Bam Alegre. Susunod, pagpo-propose ng isang rider habang nasa intersection, may kinilig, may nainis. Pambato ng Pilipinas sa Miss Earth na binabatikos dahil sa kanyang pambabatikos sa nanalong kandidata, nag-resign at ang iba't ibang gimmick at katatakutan sa mga probinsya. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras. Samantala, seguridad sa Roman Catholic Cemetery mas hinigpitan dahil sa inaasahang pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa puntod ng kanyang mga magulang mula sa Davao City. Alamin natin ang detalye niyan kay Ria Fernandez live. Audrey, ayon kay Secretary Bongo, ang Special Assistant to the President, 5:30 p.m. o gabi bukas, bibisita si Pangulong Rodrigo Duterte sa puntod ng kanyang mga magulang dito sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City. Pero ngayon pa lang, ramdam na namin yung mas mahigpit na seguridad sa lugar. Sa higit 70 deployed security personnel sa sementeryo, lagpas 30 pulis, militar at barangay tanod ang nakakalat sa paligid ng mausoleo nina Don Vicente at Doña Soledad Duterte. Hiwalay pa rito ang PSG na darating bago ang pagbisita ng Pangulo. Pinahihinto naman ang bawat pumapasok sa sementeryo para kapkapan at tingnan ang mga dalang gamit. As of this morning, 2 kutsilyo at 2 bolo ang nakumpiska na gagamitin sanang pangpudkod sa nicho at pangtabas ng damo. Dahil dito, muling nagpaalala mga otoridad na kung maglilinis ng puntod ay bawal ang matatalim at nakamamatay na bagay. Bawal din sa loob ng sementeryo ang paninigarilyo, alak, sugal, baril, mga alagang hayop, maging ang sound system. Samantala, Audrey, naka-standby naman ang medical at disaster response team, maging ang 911 ng lokal na pamahalaan ng Davao, at upang makaiwas sa aberya, mainam nila na magsuot ng preskong damit at magdala ng inuming tubig at payong. Sa mga oras na ito, sitwasyon naman tayo sa labas ng sementeryo. Audrey, ang ating sitwasyon dito ay medyo maluwag pa ang daloy ng trapiko dito sa Wireless Hill Cemetery o Wireless Hill, kung saan tabi-tabi ang mga sementeryo kabilang ng Roman Catholic Cemetery. Pagkababa naman itong Wireless Hill o itong Borol ay medyo makikita na yung build up sa trapiko, lalo na doon sa Bangkerohan Part dahil na rin sa ginagawang kalsada. Audrey? Maraming salamat, Ria Fernandez. Samantala, kaugnay niyan, alamin naman natin ang sitwasyon sa Ninoy Aquino International Airport. Ihatid sa atin yan ni Marita Muahe live. Marita? Magandang hapon sa iyo, Audrey. Ngayong araw ng bisperas ng undas, sa kabila ng may mga pasahero pa rin dumarating, maluwag at maayos ang sitwasyon natin dito sa NAIA Terminal 3.
Katunayan, mismong SINAIA General Manager Eddie Monreal ang umiikot para siguraduhin walang magiging aberya sa mga operasyon ng ating mga nagtatrabaho dito sa NAIA at sa pagbabiyahe ng ating mga kababayan pauwi ng kanilang mga probinsya. Kasama natin ngayon, Audrey, si GM Monreal para sabihin sa atin at ikwento yung sitwasyon po dito sa NAIA Terminal 3. Magandang hapon sa iyo, sir. Good afternoon, Marita, at good afternoon to your televiewers. Sir, kumusta po yung sitwasyon ng operasyon dito ngayon sa NAIA? Well, so far, as compared to the previous days, may feedback. We have a significant improvement in terms of traffic and passenger loading. Nagkaroon ho tayo ng volume from August 27 hanggang kahapon. As of 4 o'clock, ang natatala ho namin na mga pasahero is humigit kumulang sa mahigit na 400,000 passengers sa lahat ng terminal. Tungkol sa traffic, medyo maganda na ho ngayon ang ating traffic as compared to last Friday. Yung ating mga pasahero naman ho ay na bibigyan ng atensyon ng ating mga airlines po ngayon. Kumusta? May mga security issues na po ba kayong na-encounter ngayong araw na to? Itong mga nagdaang araw? Awa ho ng Diyos. Wala naman ho tayong security concerns. Except for 1 or 2 na nagkaroon ho tayo ng salise. Yun ho talaga dapat, ayan ho ang tinututukan ho namin. Na sana ho yung mga pasahero din natin, wag lang ho iiwanan at kung saan ho iiwanan mga bagahe at magpagmatsyag po sila sa kanilang paligiran. But of course, may CCTV cameras po ang buong paligid ng Meron naman po, pero siyempre aminin ko, hindi ho lahat ng areas ay covered. Yan po ang umpisahan ho namin pag-aralan kung paano maipapabilis. Yan ay actually gusto na ho ni Secretary na magbigyan kami ng coverage ng CCTV at para mapangalagaan ang ating airport. So sir, kumusta naman yung mga flights natin? May mga delayed or canceled flights pa rin ba tayo ngayong araw na to? As to cancellations, wala ho kami masyado, isa, dalawa, dahil ho siguro sa problema sa aeroplano. Pero yung delays ho in terms of operations, normal ho yan, lalo na pagka peak season, may konting delays kasi minsan nakakaroon ng slight technical problem, hindi ho sila nakakalis sa hagaran. Meron din ho tayong problema kung minsan, pagka late ho yung dating ng aeroplano, yung turnaround time ho nila nababawasan at nagkakaroon ng problema. Pero ang isa ho siguro na natutuwa ko dahil as I spoke with the air traffic controller, wala na ho yung congestion so far, yung air traffic congestion. So yung nga ho ang aming ginagawa ngayon na kailangan mawala yung congestion sa taas, sa ere. Ang problema ho natin yung traffic sa labas. Sana matugunan ho namin lahat ho. Okay. Sir, kailan yung inaasahan yung muling pagdagsa ng mga pasahero dito sa NAIA? Well, starting tomorrow afternoon, I suppose passengers will be coming home already. They'll be going home. So starting tomorrow afternoon and the next day onwards, yun ho ang peak hour natin at peak season for our incoming passengers. Okay. Sir, baka may mensahe kayo sa mga kababayan natin na maaaring mabiyahe pa ngayong araw na to bukas sa mga darating na araw? Unang-una ho, siguro we all have to strive hard. Magtulungan po tayo na kailangan ho ang ating mga pasahero ay tumulong sa atin, makipag-cooperate kung ano ho ang dapat na hindi dapat gawin at mga pinagbabawal, sundin po nila. At yung mga pauwi na ho ng ating galing sa ating mga probinsya, pakiusap lang ho, huwag ho kayong papayag na kontratahin kayo ng mga taxi dito sa labas. Marami pa ho tayong mga medyo pasaway na taxi driver. Bayaran lang ho ninyo kung anong nararapat at tama sa taripa. Huwag ho kayong magpapaudyok sa kanila na magbigay ng o kaya makipagkontrata. Kung meron ho kayong nagkaroon ng encounter na mga ganon, meron ho kaming hotline na pwede niyong tawagan, ang 87-711-11 at meron ho tayong text na iya at iba pang pamamaraan para makarating sa amin ang problema. Audrey, maging sa mga kalsada sa paligid ng airport ay maluwag na rin ang daloy ng trapiko ayon nga sa mga nakausap natin kanina ang mga MMDA personnel, traffic personnel, advisable na dumaan ngayon sa NAIA Airport Road dahil sa napakaluwag na ng daloy ng ating mga sasakyan doon. So yan na muna ating mga pinakahuling ulat mula dito sa NAIA Terminal 3 para sa PTV News, Marita Muahe. Maraming salamat, Marita Muahe. Matapos ang weekend, may ilang kababayan pa rin tayong humahabol sa pagbiyahe pa uwi sa kanilang mga probinsya ngayong bisperas ng Undas. Kaugnay niyan, kumuha na tayo ng live update mula sa Araneta Bus Terminal. Mula sa aming kasamang si Arian Malyare. Ayang, kamusta na ang dating ng mga pasahero dyan?
trips dito sa Araneta Bus Station ngayong araw. Ito'y kahit pa ngayong araw na nga ang bisperas ng Undas. Pero kung titingnan ay talagang mas maliit na lang ngayon ang volume ng mga pasaherong pauwi sa kani-kanilang mga probinsya kumpara. Samantala kanina, nakapanayan po ng PTV ang ilan sa mga pasahero at kababayan natin na uuwi sa kanilang mga probinsya. At ayon sa mga ito, yung iba po ay dismayado dahil nga may mga delayed trips po sila na imbes na alas 10 pa po ng umaga ay nakauwi na o bumabiyahe na, ay hanggang ngayon ay nag-aantay pa po dito sa terminal. Habang ang iba naman po ay approve po sa naging patakbo po ng terminal officials para sa paggunita natin ng Undas ngayong taon. Ayon po sa pamunuan ng Araneta Bus Terminal ay balik na sa normal ang bilang ng mga pasaherong sumasakay at bumababa dito. Kahapon po ay umabot sa mahigit 8,000 ang mga taong dumagsa dito sa terminal. Mas malaki ito ng 12% kung ikukumpara sa naitala noong nakaraang taon. Maging sa mga idineploy po na transport buses ay balik normal na rin po ngayong araw na bumaba po sa mahigit 200 kumpara sa mahigit 300 idineploy po noong nakaraang weekend na babiyahing Bicol, Leyte, Samar at iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao. Samantala, patuloy pa rin po ang mahigpit na seguridad dito sa nagamit mga cutters, kutsilyo, yung iba naman po ay screwdriver. Siyempre, bukod po sa mga sharp objects, ay pinagbabawal din po ng management ang pagdadala ng mga flammable materials at yung mga firearms. Samantala, ayon po kay LTFRB Head Joel Bolano, ay tiniyak nito na hanggang sa buong maghapon po ay babantayan nila ang security, maging yung mga tiniyak nito na bus-worthy po yung mga biyahe po na sa Visayas at Mindanao hanggang sa makabalik po ang mga ito, lalo-lalo na po yung mga humiling ng special permit sa Nobyembre 2. Samantala, sa buong maghapon po ay naka-standby po muli po ang mga security personnel at ang Araneta Bus Station Management sa mga pasahero na habol pa po para sa long weekend. Pero inaasahan nila na habang sa paggabi ay papakaunti na lang po yung mga pupunta po dito sa terminal. Yan po muna ang huling ulat mula po dito sa Araneta Bus Station. Ako po si Arian Malyare para sa PTV News. Maraming salamat, Arian Malyare. Samantala, bumaba na ang bilang ng mga pasahero sa Manila North Harbor. Gayunman, nananatili pa rin na mahigpit ang seguridad na ipinatutupad ng mga otoridad sa loob at labas ng pantalan. Sa ngayon ay wala pa namang naitatalang anumang aksidente o reklamo ang mga otoridad simula pa noong nakaraang linggo. Ang update alamin natin mula sa aming kasamang si Waywaya Makalma mag-uulat live. Nung isang linggo ay maraming pasahero pero ngayon tila kakaunti na lamang ang pasahero dito sa Manila North Harbor. Bagamat kanina naman ay may 2 barko na nakaalis at umaabot sa higit 2,000 pasahero ang patungo ngayon ng Visayas. At pero sa kabila niyan ay mahigpit pa rin ang seguridad na ipinapatupad dito ng mga otoridad. Katunayan, may mga nakikita na tayo ngayon na mga sundalo sa pantalan dahil nung isang linggo naman wala tayong na-monitor or nakita mga sundalo dito, mga kawani ng sundalo dito sa pantalan. Ngunit kanilang siniguro na wala naman silang natatanggap na banta sa seguridad dito, in particular sa Pier 4. Isa lamang anyang precautionary measure ito at madalas nila itong ginagawa lalo't holiday ngayon. Pero bukod sa militar ay may mga tauhan din tayo mula sa Philippine National Police, Philippine Coast Guard at PIDEA o Philippine Drug Enforcement Agency dito sa Manila North Harbor. So far, walang naitatalang mga insidente dito sa Pier 4 at hanggang mula pa noong isang linggo. Ayon naman kay SPO2 Sally Rabino, maayos ang sitwasyon dito sa pantalan at wala silang naitatalang report o reklamo na nawawala ang kanilang mga bagahe o mga gamit, maliban na lamang sa mga delayed o kanselado ang mga biyahe na patungong Visayas at Mindanao. Pero may mga ilan-ilan din tayong naitatalang report na may mga
nakukumpiska mga bladed weapons. Pero ay ang ginagawa nila rito ay kanilang idinedeposito at pagdating na o pagkatapos na ng kanilang biyahe sa kanila ito ibabalik. Noong isang linggo naman ay may naitalang isang live bullet ang nakumpiska sa isang pasahero. Ayon kay Commander Rogelio Ramos, ang commander ng 106 Squadron ng Philippine Coast Guard Auxiliary Force, sa mga ganitong sitwasyon ay kailangan na nilang iniiwan dito sa pantalan ang mga ganitong live bullet. At noong isang linggo naman ay mga delayed na biyahe ang naitatala nating report mula mismo yan sa mga pasahero. At hanggang ngayon, ganito pa rin ang sitwasyon dito. Delayed ang mga biyahe na patungo naman ngayon ng Cebu. Ayon naman kay Aling Sonia de la Serna, alas 7 ng gabi sana ang kanilang biyahe patungo nga ng Cebu. Ngunit kanina, sinabi nga ng pamunuan ng Tugo ay bukas ng alas 11 ng umaga ang kanilang biyahe. Wala namang nai-explain pa sa atin ng Tugo dahil walang supervisor, mga high-ranking officials ang naririto ngayon. Pero paulit-ulit nilang sinasabi na ang dahilan nito ay ang mga delayed na biyahe ay dahil sa mga nakaraang bagyo, in particular in bagyong Lawin. Samantala naman, narito makapanayam natin si Sergeant Reynaldo Tanhuacio mula sa Reserve Force ng AFP Arescom, na kung saan, sir, lang clarify, wala tayong namomonitor na banta pero nandito kayo ngayon dahil anong dahilan, sir? Kaya po kami natin so far is for monitoring lang at pagtulong po sa ating mga passenger at pag-secure na rin po ng area sa Pangkalahatan. So far, sir, ano po ang namomonitor natin? So far, tahimik naman po. As you can see, lahat naman is ongoing well. So wala naman po tayong nakikita ng unusual. Umaasa ba tayo, sir, na hanggang sa matapos ang undas, magiging ganito, mapayapa ang sitwasyon dito sa Pier 4? Opo, we hoping po for the best po, lalo na sa mga pasahero po natin na paalis. So we hope for the best po na maging ganun nga. Ano, sir, panawagan natin sa iba pang pasahero na mga dapat at hindi dapat nila gawin or dalhin? So makipag-cooperate lang po sila doon sa mga kinukulan, lalo na po sa mga port na nandiyan po sa kanila. Kung ano yung mga pinagbabawal, wag na po na nilang dalhin para nang sa ganun hindi po maantala yung kanilang mga pagbiyahe. Maraming salamat sa inyo, Sergeant Tanhuacio, Reynaldo Tanhuacio, mula sa Reserve Force naman ng NCR Arescom. At so far, Audrey, ito ang sitwasyon ngayon dito sa Manila North Harbor. Sinasabi naman sa atin ng Philippine Coast Guard, yung influx naman ng pagbalik ng mga pasahero sa mga probinsya ng Visayas at Mindanao ay posible naman nilang mararamdaman sa susunod na linggo. At dahil nga ito sa tagal or haba nga ng biyahe na patungo ng Visayas at Mindanao. At para sa PTV News, ako si Waywaya Macalma. Maraming salamat, Waywaya Macalma. Samantala, balik na sa normal ang sitwasyon sa North Luzon Expressway matapos magsiuwian ang ating mga kababayan sa kanilang probinsya panorte nitong weekend. Humingi tayo ng live update doon mula sa aming kasamang si Jervis Manahan. Jervis? Yes, Audrey, wala nang dapat ipangamba yung mga kababayan natin na ngayon palang pauwi ng kanilang mga probinsya sa norte dahil maluwag pa naman yung daloy ng traffic dito sa North Luzon Expressway. Sa ating pagbabantay dito sa NLEX Traffic Control Booth simula kaninang madaling araw ay wala naman tayong nakita na mga pagsikip ng daloy ng traffic. May build up pa minsan-minsan pero generally ay maayos pa naman yung sitwasyon dito. Yung usual choke points like Balintawak at Mindanao Avenue sa ngayon ay okay pa. Kanina ay nakausap din natin si NLEX spokesperson Kiko Dagohoy at sabi niya scatter daw kasi yung naging pag-uwi ng mga kababayan natin over the weekend. Kaya naman nananatiling maayos ang daloy ng traffic dito. Sa NLEX at SCTEX daw kasi usually ay nasa 300,000 ang dumadaang sasakyan daily at kapag ganitong undas, usually ay tumataas daw yan ng 15%. So far ay wala pa namang naitatalang accident sa kahabaan ng expressway ngayong araw. May mangilan-ngilan daw na nasisiraan ng makina pero agad naman silang nakaresponde dito. Ang mas pinaghahandaan nila dito ngayon ay yung sabay-sabay na pagbalik ng ating mga kababayan mula probinsya papuntang Maynila. Posible raw kasi na as early as tonight ay may mga bumalik na bagamat ang bulk daw niyan ay bukas ng gabi pa. Hindi kasi holiday ang November 2 kaya balik trabaho na sila noon. Tomorrow night up until Wednesday morning ay posibleng tumaas daw ang volume ng mga sasakyan lalo na sa northbound side. Tiniyak naman sa atin ng NLEX na bukas lahat ng 17 booths nila dito sa Balintawak Toll Plaza, habang sa Bocaue Toll Plaza ay bukas na rin yung additional 8 booths nila dyan, totaling to more than 30 active toll booths. Handa rin naman daw silang tumugon kung sakaling may mga emergencies na maitatala dito.
Sa mga babiyahe pala ngayon, pwede nyo i-check online yung sitwasyon sa inyong mga exit na pupuntahan. Bisitahin lang ang website na tollways.net.ph o i-download ang smartphone application na NLigtas o North Luzon Integrated Guide and Traffic Advisory System. Free yan sa Android at App Store. Makikita ninyo dyan yung sitwasyon sa mga exits at may estimated travel time din from one exit to another para mas maplano ninyo pa yung inyong mga biyahe. Payo nila ay todo ingat pa rin sa mga kababayan nating uuwi pa lamang. Narito ang ilang paalala mula sa spokesperson ng NLEX na si Sir Kiko Dagohoy. Yes, doon po sa ating mga kababayan na babiyahe pa lang ngayon, lagi nating reminder, no, i-check yung inyong glow bags, ibig sabihin, check your brake, your lights, oil, water, battery, air, and gas, and may letter S po yan, which means self. So, ibig sabihin, kung maganda yung kondisyon ng katawan, ng sasakyan, kung ang driver mismo inaantok or nakainom siya, pero bawal po yun. So, i-check ding mabuti kung kayo po ay nasa tamang kondisyon bago po magmaneho. Sir, sorry pa habol. At yan muna ang latest mula dito sa North Luzon Expressway. Balik sa inyo, Audrey at Princess. Maraming salamat, Jervis Manahan. Hindi lamang ang mga nicho sa sementeryo ang dinadagsa ng mga tao para dalawin ang mga namayapang mahal nila sa buhay tuwing undas, kundi maging ang mga kulumbari o ang lugar kung saan inilalagak ang mga abo ng namayapa. Sa halip na tradisyonal na sinisindihang kandila, ang itinitirik para sa ating mga namayapang mga mahal sa buhay ay e-candles na lamang ang ginagamit sa loob ng kalumbari. Silipin natin ito sa report ni Eunice Samonte. Ngayong panahon ng pag-alaala sa mga mahal natin sa buhay na namayapa, unti-unti na rin nagdadagsaan ang mga tao sa kanya-kanyang puntod ng yumaong kamag-anak. Bukod sa mga nicho at sementeryo, dinarayo na rin ngayong undas ang ilan sa mga kolumbari o yung lugar kung saan inilalagak ang mga abo ng mga namayapa. Kagaya na lamang ng St. Therese Memorial Columbarium na mayroong 5,000 nakalibing na abo. Ayon sa Senior Vice President nito, marami na rin na naiengganyo sa ideyang ito dahil bukod sa walang monthly maintenance ay maaaring iuwi ang abo ng mga namayapa kapag may okasyon sa pamilya. Here you can practically hold your departed loved ones because there is this urn that you get to see, you can open. 4 na abo na namayapa ang maaaring ilagay sa isang vault kagaya nito na nagkakaiba-iba ng presyo depende sa pwesto na pipiliin na aabot mula 35,000 hanggang 200,000 pesos. Isa sa mga nauusong paraan ng paglilibing ngayon ay yung columbari o yung tila by condominium style na paglilibing sa mga abo ng namayapa kagaya nito. Kakaiba man para sa iba, praktikal naman ito para sa iilan. At pagsapit nga ng Oktubre at 30, nagsisimula ng dumagsa ang mga tao rito. Mayroon ring mga e-candles upang maiwasan ang pagkulob sa loob. Nagsasagawa rin ng misa kada buwan upang di maramdaman ang pagkawalay sa mahal sa buhay. Matatandaang bago mag-undas ay nagpalabas na rin ng simbahan ng pahayag ng kanilang pagtutol sa pagsaboy ng mga abo sa dagat. Sa pamamagitan ng columbari, maaari nang makasama ang mahal sa buhay nang hindi kinakailangan sumunod sa hukay. Isa lamang ito sa mga paraan upang kahit papano ay di maramdaman ang pagkawalay sa ating mga kamag-anak na namayapa. Para sa PTV News, Eunice Samonte. Samantala, alamin naman natin ang sitwasyon sa libingan ng mga bayani at sa Manila Memorial Park. Mula sa aming kasamang si Eunice Samonte mag-uulat live. Princess, mula alas 7 ng umaga ay pumalo na nga sa 4,000 ang bumibisita dito sa libingan ng mga bayani kung saan nakahimlay ang mga Pilipino nagbigay ng karangalan sa bansa. Kabilang nga dyan ang mga dating Pangulo, Secretaries of National Defense, mga World War veterans, national artists at pati ang mga nagbigay ng mga mahahalagang kontribusyon dito sa ating bansa. Kabilang nga dyan ang mga yumaong presidente ng Pilipinas. Sa katunayan kanina, may mga Girl Scouts at Boy Scouts na rin na nagtirik ng mga flaglet sa puntod ng mga World War veterans na walang bumibisita.
Ayon sa mga Girl Scouts na nakausap natin, ito ang paraan nila para maipakita ang pagtanaw na utang na loob sa mga bayani na nagsakripisyo para sa Pilipinas. Mayroon na ring 437 na personnel mula sa PNP, Army, Navy, Philippine Air Force, MMDA at Taguig Rescue Team. Noong nakaraang taon kasi umabot sa 523,000 ang dumalaw na tao dito sa libingan ng mga bayani at mula ngayong araw hanggang Auno, inaasahan ang buhos ng maraming taong dito. Nagpadala na rin ng bulaklak si Pangulong Rodrigo Duterte sa puntod ng mga dating Pangulo kagaya ni na Pangulong Carlos P. Garcia, Elpidio Quirino at Diosdado Macapagal na nakahimlay dito sa libingan ng mga bayani. Binabantayan na rin ang mga posibleng paglilibingan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos laban sa mga aktivista. Bukod sa mga dating Pangulo na nabanggit ko kanina, nakahimlay din dito sina Senator Blas Ople, mga national artists kagaya ni Levi Celerio, ang founder ng Philippine Star na si Max Soliven at ang controversial na dating AFP chief na si Angelo Reyes. Sa pinaka-latest na datos ng Philippine Army, mayroong 49,385 na nakahimlay sa libingan ng mga bayani at mahigit 33,000 dito ay mga World War veterans. Kaya naman, bukas magkakaroon ng candle lighting para sa mga bayani ng ating bansa, kabay na nga siya ng mga World War II veterans. At yan muna, pinakahuling balita mula dito sa libingan ng mga bayani. Para sa PTV News, Eunice Samonte. Maraming salamat, Eunice Samonte. Samantala, masayang ibinalita ni National Security Advisor Hermogenes Esperon na malaya nang nakakapangisda ang ating mga kababayang mangingisda sa Panatag Shoal. Nilinaw naman ni Esperon na walang kasunduan o anumang patakaran sa pagitan ng Pilipinas at China. Ani Esperon, sa katunayan, simula noong Oktubre 17 hanggang 27, dalawang Chinese ships na lamang ang nakita nilang nagpapatrolya sa Baho de Masinloc. Hindi katulad noon, aniya, na nasa 5 PLA Navy at 4 na Chinese Coast Guard ang nagbabantay sa naturang teritoryo. Samantala, ikinatuwa naman ng palasyo ang magandang development na ito para sa mga mangingisda sa Panatag Shoal. Pilipinas sa Rome, Italy na walang Pilipinong nasawi sa pagtama ng magnitude 6.6 na lindol sa Norcia kahapon. Ayon sa Embahada ng Pilipinas, direkta silang nakikipag-ugnayan na sa Norcia base para alamin ang kalagayan ng ating mga kababayan doon at upang agad na ring makapagpadala ng tulong sa mga ito. Dagdag pa nito, sa oras na maayos na ang mga daanan patungo doon ay agad silang magsasagawa ng evacuation. Para naman sa mga Pilipinong nasa Rome na nangangailangan ng tulong, maaari lamang kontakin ang Philippine Embassy Hotline na 328-6907-613. Nagbabalik ang PTV News, Pangulong Rodrigo Duterte nagpadala rin ng korona ng bulaklak sa puntod ni dating Pangulong Corazon Aquino at dating Senador Ninoy Aquino. Mula sa Manila Memorial Park, alamin natin ang detalye niyan mula kay Eunice Samonte live. Eunice? Audrey, kahit natirik ang araw ay patuloy ang pagdagsa ng mga tao dito sa Manila Memorial Park, dito sa Sucat, Parañaque. At kanina nga lang ay binisita natin ang puntod ni dating Pangulong Corazon Aquino at ni Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. Bukod sa dilaw na puntod nito dahil sa mga bulaklak, ay bukod tangi rin ang ipinadalang bulaklak ni Pangulong Rodrigo Duterte sa puntod ni dating Pangulong Cory Aquino at Senator Ninoy Aquino. Bukod sa bulaklak na galing kay Pangulong Rodrigo Duterte ay mayroon rin pinadalang 2 bulaklak si Manila Mayor Joseph Estrada. Nakita rin natin na matyagang iniinspeksyon ng mga pulis ang mga dalang gamit ng ating mga kababayang dadalaw. At syempre, paalala pa rin natin sa mga dadalaw pa, huwag na po kayong magdala ng mga thinner at flammable materials dahil makukumpiska lamang ang mga ito dahil hindi na po ngayon ang araw ng paglilinis ng puntod. Ipinagbabawal na rin dito ang mga loudspeaker
speaker at mga matutulis na bagay. Samantala, mayroon na rin mga nakaantabay na Red Cross at ambulansya kung sakaling mayroong mga nahihilo at may hindi magandang nararamdaman. Naka-standby din ang mga wheelchair na maaring hiramin ng ating mga kababayan na may kapansana ngunit nais dumalaw sa puntod ng kanilang mga kamag-anak. Alam mo, medyo nakakasikip lang talaga ng tao dito ay yung mga tindahan ng mga pagkain na nasa gilid ng bawat kalye dito sa mga puntod, no? Sa kabila nito, negosyo naman ito para sa ating mga kababayan na nagtitinda ng mga makakain at maiinom lalo pat napakainit ng panahon dito. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Manila Memorial Park. Para sa PTV News, Eunice Samonte. Maraming salamat, Eunice Samonte. Abiso naman sa mga motorista, asahan muli ang oil price hike ngayong linggo. Batay sa abiso ng oil industry, maglalaro sa 5 sentimos hanggang 10 sentimos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina, habang hanggang 5 sentimos naman ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel. Samantala, wala namang inaasahang paggalaw sa presyo ng kerosene. Sa iba pang balita, inaasahang may pagtaas sa presyo naman ng liquefied petroleum gas ngayong linggo. Base sa oil industry, aabot sa 2 pesos hanggang 2 at 50 sentimos ang dagdag presyo sa kada kilo ng LPG. Katumbas ito ng 22 pesos hanggang 27 at 50 sentimos na taas presyo sa bawat 11 kilogram na tangke. Sa iba pang balita, mahigit 400 immigration officers sa Ninoy Aquino International Airport ang i-reshuffle simula Nobyembre 1. Ito'y bilang bahagi ng kanilang paghahanda ngayong holiday season. Ayon kay Immigration Bureau Commissioner Jaime Morente, bahagi rin ito ng kanilang pagpapalakas sa serbisyong hatid ng kanilang ahensya. Anya, sakop ng naturang reshuffle ang lahat ng terminal ng NAIA, kabilang na ang mga intelligence agent. Kada 3 hanggang 4 na oras ay magpapalit-palit ang mga ito. Tiwala naman si Morente na makatutulong din ito para tuluyan ng masugpo ang korupsyon sa kanilang mga tauhan. Nagbabalik ang PTV News. Sa mga oras na ito, alamin natin ang update sa Manila North Cemetery. Mula sa aming kasamang si Joy Gumatay. Joy? Yes, Audrey, isa sa pinakamalalang problema na kinaharap ng ating mga lokal na sangay ng pamahalaan tuwing nagdiriwang tayo ng undas taon-taon ay ang sandamakmak na basurang iniiwan ng ating mga kababayan na bumibisita sa mga sementeryo. At tulad nga ng nabanggit natin kanina, itong Manila North Cemetery ay isa sa pinakamalaking sementeryo sa Pilipinas. At dahil dito, talagang hirap na hirap yung ating mga Metro Aid sa pagsisinop ng sementeryo matapos nating gunitain ang Todos Los Santos. Kaya naman upang makatulong sa kanila, meron tayong isang non-government organization na nagtataguyod ng Ecological Solid Waste Management, ang Chushi Foundation Philippines, na nagtayo ng isang booth para hikayatin yung ating mga kababayan na maghiwalay ng basura. Sa pagbisita natin kanina sa kanilang booth, napansin natin na meron doong mga iba't ibang basurahan na merong iba't ibang labels. Merong mga basurahan para sa bote, para sa papel, para sa mga tirang pagkain at iba pang uri ng mga basura. At ayon sa mga volunteers, layon nilang dalhin yung mga hindi nabubulok na materyales tulad ng mga nare-recycle gaya ng bote at mga papel sa kanilang recycling center at gagawin nila itong ibang mapapakinabangang kagamitan. At Audrey, dagdag pa dyan, ayon sa foundation, talagang natutuwa sila kasi nagko-comply yung ating mga kababayan doon sa ipinopromote nilang waste segregation. Sana lamang raw ay mahikayat sila na gawin rin iyon sa kanilang mga tahanan, gayong hindi naman lingid sa ating kaalaman na basura yung isa sa mga pinoproblema ng ating bansa, kaya naman taon-taon ay nakakaranas tayo ng pagbaha. Latest update, Audrey, sa dagsanang mga tao dito sa sementeryo, napansin natin na mas marami pa
yung nag-uuwian sa mga pumapasok dito sa Manila North Cemetery. Pero nabanggit rin sa atin kanina ng Philippine National Police na mamaya sa oras na lumamig yung panahon, siguro bandang alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, ay dadagsana yung mga tao dito sa sementeryo dahil ito nga ang mga kababayan natin na ito ay yung madalas na nag-overnight dito sa sementeryo. At yan muna ang ating pinakahuling ulat mula pa rin dito sa Manila North Cemetery. Para sa PTV News, Joy Gumatay. Maraming salamat, Joy Gumatay. Ang ating email sender ay si Namiki Melody. Siya ay isang Filipina sa Japan na hindi alam ang kanyang gagawin sa kanyang sitwasyon. Si Namiki Melody ay unang ikinasal sa isang Japanese national noong taong 2000. Noong taong 2001 ay nag-divorce sila matapos ang 3 taon o noong 2004. Muling ikinasal si Namiki Melody sa isang Japanese national. Ayon kay Namiki Melody, maayos at mabilis siyang muling nakapagpakasal dahil noong taong 2004, wala naman daw kasing proseso na patungkol sa report of divorce sa Philippine Embassy ng Tokyo. Noong taong 2012, namatay daw ang asawa niyang Hapones. Noong taong 2015 naman, binalak niya na muling magpakasal, subalit hindi na raw siya binigyan ng clearance ng Embassy ng Pilipinas sa Japan. Kailangan daw ng petition for recognition of divorce. Paano daw ito gayong mahaba yata ang proseso at matagal na niyang hindi alam kung nasaan ang una niyang asawa? Namiki Melody, bagamat noong una ay kailangan lamang ang report sa embassy upang muling magpakasal, ito ay hindi na pinapayagan sa ilalim ng ating batas. Ngayon, required na mag-file ng petition for recognition of divorce dahil sa wala naman talagang divorce sa Pilipinas. Subalit kung may valid na divorce na nag-grant abroad upang muling makapag-asawa ang isang Filipino, kinakailangan na korte ang magpatunay dito sa desisyon ng korte na magiging basihan ng annotation sa civil registry documents. Ayon kasi sa Article 412 ng Civil Code, dinideklarang walang entry sa civil register ang maaaring mapalitan hanggat walang order mula sa korte. Kakaiba rin kasi ang batas sa Japan. Dahil sa Japan, pirma lamang at submission sa munisipyo ay maaari nang mabigyan ng divorce. Hindi ito agarang mabibigyang patunay sa ating bansa. Maaari mong iserve ang notice sa una mong asawa sa huling address na alam mo sa pangalawa mong asawa. Sa ikalawa mong asawa, maipapakita lamang ang kanyang death certificate. Once na mag-grant ng korte ang petition mo, maaari ka nang muling magpakasal. Tandaan, ang aming opinyon ay limitado lamang sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin at maaari itong mag-iba depende pa sa karagdagang detalye. Malaya po kayo makakakonsulta sa inyong napiling abogado. Patuloy po kayo mag-email sa ptvbatas@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas. Mga balita naman sa labas ng bansa, Democratic Party umalma sa plano ng FBI na imbestigahan ang bagong diskubring emails ng kanilang pambato na si Hillary Clinton. At mga mananaliksik sa Idaho, USA, bumuo ng isang robot na maaaring bigyan ng solusyon ng ilang mga mabibigat na trabaho ng mga magsasaka. May report ang aming kasamang si Pauline Requesto. Binatikos ng kampo ni Democratic Presidential Candidate Hillary Clinton ang Federal Bureau of Investigation dahil sa plano nitong imbestigahan ang mga bagong diskubring email ni Clinton noong nanunungkulan pa lamang siya bilang Secretary of State. Ani Clinton, nakapagtataka na ilalabas ng FBI ang nasabing issue halos isang linggo bago ang eleksyon. It's pretty strange to put something like that out with such little information right before an election. Nitong Hulyo, sinabi ng FBI na walang batayan para sampahan ng kaso si Clinton dahil sa paggamit nito ng private email server. Ayon sa running mate ni Clinton na si Tim Kaine, nakababahala ang hakbang ng FBI at hindi pa raw ito nagagawa kailanman. Ikinatuwa naman ni Republican nominee Donald Trump ang panibagong pasabog ng FBI. A vote for Hillary is a vote to surrender our government to public corruption, graft,
cronyism that threatens the survival of our Constitution itself. Mismong si FBI Director James Comey ang nagsabing posibleng walang kahalagahan ang mga bagong email at kailangan pa nilang i-review ng mabuti ang mga ito. Hindi rin umano malinaw kung si Clinton mismo ang sumulat at tumanggap ng mga email. Nahalungkat ang panibagong email sa isang hiwalay na investigasyon ng FBI kay dating Democratic Congressman Anthony Weiner. Si Weiner ay ang dating asawa ng isang top aide ni Clinton. Ito si Ida Bot. Sa unang tingin mukha itong military tank na walang turret. Subalit armado ito hindi ng mga baril kundi ng mga camera at radio frequency sensor. Trabaho ni Ida Bot na gawin ang ilang gawain ng mga magsasaka, gaya ng pag-monitor at pag-ani sa mga vineyard at orchard. Kaya rin ni Ida Bot na mag-spray ng mga chemicals sa mga vines na kailangan ng treatment. Ayon kay Josh Griffin, isa sa mga inventor ni Ida Bot, matutulungan ng robot ang mga magsasaka na makatipid sa gastusin. Mainam din ang paggamit ng robot upang mabawasan ang chemical footprint kumpara sa indiscriminate spraying. Sa ngayon, dinedevelop pa ng mga estudyante at propesor ng Northwest Nazarene University sa Nampa, Idaho ang fruit counting application na kayang tansyahin ang bilang ng mga ani. Umaasa ang mga researcher na ang perang matitipid ng mga magsasaka mula sa paggamit ng multipurpose robot ay mapakikinabangan ng mga mamimili sa pagkakaroon ng mas mababang presyo ng mga prutas. Para sa PTV News, Pauline Recuesto. Sa iba pang balita, nasa 455.1 million pesos ang dagdag na emergency assistance na ipinamigay ng pamahalaan sa tinatayang mahigit 10,000 overseas Filipino workers na nawalan ng trabaho sa Middle East. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, mula sa naturang bilang halos 2,200 sa mga ito ang nakapag-avail na ng repatriation program ng pamahalaan. Ito'y base na rin sa pinakahuling report mula sa Overseas Workers Welfare Administration. Tiniyak naman ni Bello na ginagawa ng mga overseas labor offices ng Pilipinas sa Middle East ang lahat para makipagnegosasyon sa mga employer ng ating mga kababayang Pilipino doon. At upang maipakalat ang balita kaugnay sa Voluntary Repatriation Program ng pamahalaan. Dagdag pa ni Bello, bibigyan din nila ng airport assistance, transportation assistance at temporary accommodation ang mga OFWs na magsisiuwian sa bansa. Makasaysayang araw po. It's showtime! Bago barilin si Dr. Jose Rizal noong December 30, 1896, isa sa kanyang mga huling liham sa pamilya, ito ang nasasaad. Ibaon niyo ako sa lupa. Lagyan niyo ng isang bato at isang krus. Ilagay niyo ang aking pangalan, ang araw ng aking kapanganakan at ang aking kamatayan. Wala nang iba pa. Kung gusto niyong paligiran ng bakod ang aking puntod, ay magagawa niyo. Pero walang mga anibersaryo. Gusto ko sa paang bundok. Liban sa wala tayong sinunod sa kanyang mga kahilingan, maliban sa lagyan ng bakod ang kanyang libingan, na ngayon ay isang matayog na monumento. Saan niya gustong mailibing? Paang bundok? What's that Pokemon? Paang bundok ang tawag sa isang sementeryo nung panahon ng Espanyol na tinatawag ngayon na North Cemetery. Yap, katabi ito ng Chinese Cemetery, ihiniwalay ito mula sa La Loma Cemetery at naging bukod na Katolikong sementeryo noong 1904. Sinasabing higit milyong katao ang nakalibing dito at may sukat ito na 54 na ektarya, ang pinakamalaking sementeryo sa Metro Manila. Dahil dito, nailibing ang kapwa mga may hirap na mga kaluluwa at mayayamang mga pamilya. Makikita sa loob ang iba't ibang disenyo ng puntod at mausoleo na nauso sa iba't ibang panahon sa ating kasaysayan, tulad ng mga Art Deco na pantyon. Mayroon ding medyo kakaiba tulad ng Egyptian pyramid na ito. Dito rin nailibing ang maraming revolusyonaryo sa isang pantyon na tinatawag na Mausoleo de los Veteranos de la Revolucion na dinisenyo ni Arcadio de Guzman Arellano noong 1908 at ngayon na itinuturing na isang pambansang dambana. Hindi na dito nailibing si Rizal, ngunit maraming sikat na tao ang nailibing at patuloy na nakalibing dito. Sina Pangulong Manuel Quezon, Marcelo H. del Pilar, Melchor Aquino at Pasiano Rizal ay dating mga nakalibing dito. Hanggang ngayon, mabibisita dito ang mga puntod ng mga naging Pangulo ng Pilipinas, Pangulong Sergio Osmeña, Pangulong Manuel Rojas, at Pangulong Ramon Magsaysay. Mga gobernador general na Amerikano sa Pilipinas tulad ni Francis Burton Harrison. Narito rin ang Bautista Nakpil Pylon kung saan nakalibing ang mga bayaning sina Ariston Bautista Lin, Julio Nakpil, at Gregoria de Jesus. Dito rin nakalibing ang boksingerong world champion na si Pancho Villa, ang negosyanteng si Roman Nongpin,
ang Pangulo ng Philippine Maritime Institute at discoverer ng Kalayaan Islands na si Tomas Cloma, ang mag-asawang pambansang alagad ng sining Amado Hernandez at Atang de la Rama, mga dating alkalde ng Maynila Arsenio Lacson at Antonio Villegas, Senador Claro M. Recto at ang hari ng pelikulang Pilipino, Fernando Poe Jr. Narito rin ang Armed Forces of the Philippines plot, mga cenotaph para sa Pilipinong Boy Scout na namatay sa pagbagsak ng eroplano patungong 11th World Jamboree, Jewish Cemetery, Masonic Burial Grounds at ang Thomasites plot. Yun nga lang, ayon sa Facebook ni Dr. Ambeth Ocampo, ang libingan ng ilustradong si Pedro Paterno na nanghagad para sa kanyang sarili upang maging El Conde Filipino ay winawasak ng isang lumalaking sanga ng puno. Sa kamatayan nga naman, lahat tayo ay nagkakapantay-pantay. Ako po si Xiao Chua para sa PTV News. And that was Showtime.